Maligayang pagbabalik sa channel. Kalusugan paglampas FIMSA. Mga minamahal kong kababayan, tuwing gabi, kayo ay gumagawa ng isang pagpili na halos hindi ninyo napapansin. Humiga sa kaliwang tagiliran, humiga sa kanang tagiliran, o humiga ng nakatihaya. At habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay patuloy na gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay. Ang mga internal na organo ay bahagyang nagbabago ng posisyon, ang daloy ng dugo ay dumadaloy sa ibang paraan, at ang sistema ng pagtunaw ay maaaring sumusunod sa grabidad o nagsisikap laban sa grabidad, at ito ang bihirang nababanggit. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagpili ninyo kung aling tagiliran ang higaan ay maaaring makaapekto sa maraming bagay. Mula sa paggana ng puso hanggang sa kakayahan ng katawan na linisin ang mga dumi sa utak sa mga mahahalagang oras ng gabi. Mula sa simula, nais kong linawin, hindi tayo nag-uusap tungkol sa paggamot o medical na therapy. Tinitingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag kayo ay lumipat mula sa isang tagiliran patungo sa isa pa habang natutulog. At ang mga bagay na inyong maririnig ay maaaring makatulong na ipaliwanag ang ilang hindi komportableng sensasyon na naranasan ninyo sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ninyo alam kung bakit. Sa dulo ng video na ito, magkakaroon kayo ng mga impormasyon na hindi kailanman naisip ng maraming tao na itanong sa kanilang doktor. Ang mga impormasyong ito ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mas matalinong pagpili tungkol sa isang bagay na ginagawa ninyo bawat gabi, ang inyong posisyon sa pagtulog. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ilang taon na kayo ngayon at taga saan kayo sa probinsya o lungsod. Kung may anumang bagay na nagdulot ng katanungan habang nakikinig, isulat lang sa komento. Sisikapin kong sagutin. Ngayon, subukan ninyong isipin ang isang tao na madalas na nakararanas ng heartburn sa loob ng 5 taon. Sinubukan niyang baguhin ang pagkain, oras ng hapunan, at maging itaas ang ulo ng kama. Ngunit walang malaking pagbabago. Ang hindi niya alam ay halos gabi-gabi ay humihiga siya sa kanang tagiliran dahil mas komportable raw doon. Samantala, ang natural na istruktura ng tiyan ay ginagawang mas hindi ka nais-nais ang sitwasyon na ito nang hindi niya naisip. O isipin ninyo ang ibang tao na madalas gumising na may bahagyang mabilis na tibok ng puso, o paminsan-minsan ay may pakiramdam na mabigat ang dibdib habang natutulog. Nagpa-check up siya, walang abnormal sa mga test, at doon na natapos. Ngunit walang nagtatanong kung aling tagiliran ang karaniwan niyang higaan, at kung ang pagbabago sa maliit na bagay na iyon ay makakapagbago ng kanyang pakiramdam sa gabi. Tinatawag ko itong hindi nakikitang mechanical gap sa katawan. Ito ang pagitan ng mga bagay na nangyayari sa loob at ng mga bagay na makikita ng ating kamalayan. Ang posisyon sa pagtulog ay nasa gitna mismo ng gap na iyon. Bakit ito mas mahalaga kaysa sa inaakala natin, lalo na kapag tumatanda na tayo? Gumugugol kayo ng humigit kumulang 1/4 ng buhay ninyo sa paghiga. Ibig sabihin, araw-araw ay maaaring 7-8 oras na gumagana ang katawan sa isang posisyon na ganap na naiiba kaysa sa pagtayo o pag-upo. Kapag nakahiga, hinihila ng grabidad ang mga organo sa ibang direksyon. Ang daloy ng dugo ay nagbabago. Ang lymphatic system, lalo na ang tumutulong sa utak na linisin ang dumi, ay pinakamahusay na gumagana habang natutulog. At lahat ng prosesong ito ay maaaring maapektuhan ng isang simpleng bagay. Ang kaliwa o kanang balikat ninyo ang nakadagan sa kutsyon. Ang mga kahihinatnan ng hindi pag-unawa dito ay hindi karaniwang biglaan o dramatiko. Hindi kayo magkakaroon ng emergency dahil sa isang gabi ng maling tagiliran. Ngunit sa loob ng maraming buwan at taon, maaaring hindi ninyo sinasadyang pinahihirapan ang ilang bahagi ng katawan na magtrabaho ng higit sa kinakailangan. Maaaring may mga hindi maipaliwanag na discomfort, ngunit may simpleng paliwanag. At pinakamahalaga, maaaring nakaligtaan ninyo ang pagkakataong makipagtulungan sa natural na disenyo ng katawan sa halip na lumaban dito. Lalong mahalaga ito kapag nais nating mapanatili ang kalidad ng buhay, ginhawa, at mahimbing na tulog sa pagtanda. At ito ang maganda. Hindi kayo kailangang bumili ng mamahaling kagamitan, hindi kailangang uminom ng dagdag na suplemento, at hindi rin kailangang sumunod sa komplikadong proseso. Kahit ang buong kama at kutsyon ay hindi ninyo kailangang palitan, ang kailangan lamang ay maunawaan ang tunay na mekanismo sa loob ng katawan habang natutulog, upang magawa ang isang maliit na pagsasaayos na makakapagbigay ng mas malaking benepisyo sa 7-8 oras ng gabi. Ang madalas na nakakaligtaan sa mga payo tungkol sa tulog ay
Halos puro tungkol sa gaano katagal matulog, gaano kalalim, at kung sapat ba ang oras. Ngunit napakakaunti ang nagsasabi tungkol sa pisikal na posisyon ng mga organo sa katawan sa mga oras na iyon, kahit na ang ating katawan ay may malinaw na anatomical na istruktura at tumutugon sa grabidad sa mga paraang mahuhulaan. Ang hindi pag-usapan nito ay hindi nangangahulugang hindi ito mahalaga. Maaaring mali lang ang tanong natin. Kaya ngayon, magtanong tayo ng mas tama. Ano ba talaga ang nangyayari kapag humiga kayo sa kaliwang tagiliran kumpara sa kanan? At bakit nagmamalasakit ang mga organo sa pagkakaiba na ito? Una, pag-usapan natin ng madaling unawain ang istruktura ng katawan. Kapag naintindihan ang posisyon ng mga organo, magiging makatuwiran ang lahat. Ang tiyan natin ay hindi nasa gitna. Ito ay nasa kaliwang bahagi ng tiyan. Ang daan ng pagkain mula sa lalamunan papunta sa tiyan ay nasa itaas na bahagi sa kanan, habang ang labasan patungo sa maliit na bituka ay nasa kaliwa. Ang disenyo na ito ay hindi nagkataon. Ito ay natural na istruktura ng katawan. Kapag humiga kayo sa kaliwang tagiliran, tinutulungan ng grabidad na mapanatili ang pagkain at likido sa pangunahing bahagi ng tiyan, at tinutulungan din itong gumalaw patungo sa labasan. Ang pasukan mula sa lalamunan ay nasa mas mataas na posisyon, kaya kung may asido na gustong umakyat, kailangan nitong lumaban sa grabidad. Ayon sa ilang pag-aaral sa clinical gastroenterology, ang paghiga sa kaliwang tagiliran ay nauugnay sa mas kaunting acid reflux sa ilang tao kumpara sa kanang tagiliran. Sa madaling sabi, ang posisyong ito ay gumagamit ng tama sa natural na disenyo ng tiyan at epekto ng grabidad sa likido nito. Ngayon baligtarin natin. Kapag humiga kayo sa kanang tagiliran, ang pasukan ng tiyan mula sa lalamunan ay maaaring mas mababa kaysa sa pangunahing bahagi. Maaaring idulot ng grabidad na mapunta ang pagkain at asido malapit sa pasukan. Para sa ilang tao, lalo na sa may mahinang lower esophageal sphincter, ang posisyong ito ay maaaring maging sanhi ng mas madalas na acid reflux. May mga pag-aaral sa American Journal of Gastroenterology na nagpapakita na ang paghiga sa kanang tagiliran ay nauugnay sa mas matagal na pagkakalantad ng lalamunan sa asido sa mga may sintomas ng reflux. Siyempre, maaaring mag-iba-iba ito sa bawat tao. Susunod, pag-usapan natin ang puso dahil napaka-interesante nito. Ang puso ninyo ay bahagyang nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Hindi ito isang matigas na block. Ito ay nasa loob ng isang supot na may likido na tinatawag na pericardium na nagbibigay daan sa kaunting galaw. Kapag humiga kayo sa kaliwang tagiliran, ang puso ay mas malapit sa kutsyon. May mga naunang pag-aaral na nagmungkahi na maaaring bahagyang madagdagan ang trabaho ng puso, ngunit ang mga bagong pag-aaral ay hindi pa lubusang pare-pareho ang resulta. Ang mas tiyak nating alam ay naaapektuhan ng posisyon ng katawan ang pagbabalik ng dugo sa puso sa pamamagitan ng mga ugat. Ang mga pag-aaral sa circulation ay tumingin sa epekto ng posisyon sa pagtulog sa cardiovascular indices. May mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang paghiga sa kaliwang tagiliran ay maaaring makatulong sa ilang pasyente na may heart failure. Gayunpaman, ito ay patuloy na pinag-aaralan. Para sa malusog na tao, ang pagkakaiba sa trabaho ng puso sa pagitan ng kaliwa at kanan ay kadalasang napakaliit. Ngunit sa may sakit sa puso, maaaring mag-iba ang nararamdaman ayon sa posisyon. Kaya mahalaga ang personal na payo mula sa doktor. May isa pang sistemang dapat pansinin, ang lymphatic system. Lalo na ang lymphatic system sa utak. Ito ang tagalinis sa gabi ng utak. May mga pag-aaral sa Journal of Neuroscience na tumingin kung naaapektuhan ng posisyon sa pagtulog ang paglilinis ng dumi sa utak. May mga pag-aaral sa hayop na nagpapakita na ang paghiga sa tagiliran, kaliwa man o kanan, ay mas epektibo kaysa sa paghiga ng nakatihaya. Gayunpaman, ang pag-aaral sa tao ay patuloy pa. Ang hypothesis ay ang paghiga sa tagiliran ay nakakatulong mapanatili ang espasyo sa pagitan ng mga selula sa utak para sa mas madaling daloy ng likido at pag-alis ng dumi. Ang nakakatuwa ay karamihan sa tao ay iniisip lang ang posisyon sa pagtulog at digestion sa aspeto ng heartburn, ngunit mas malalim pa ang koneksyon. Ang buong digestive tract ay may natural na direksyon, at ang direksyong iyon ay maaaring matulungan o mapahirapan ng paraan ng paghiga ninyo sa maraming oras sa gabi. Halimbawa, kumakain ng hapunan ng alas 6 o alas 7 at natutulog ng alas 10. Sa oras na humiga, ang pagkain ay nagsisimula ng lumipat mula tiyan patungo sa maliit na bituka. Ang maliit na bituka ay hindi tuwid na tubo. Ito ay paikot at nasa tiyan sa tiyak na ayos. Kapag humiga sa kaliwang tagiliran, sa teorya ay mas nakaayon ito sa natural na layout ng digestive system.
May mga mananaliksik na nagsasabi na ang paghiga sa kaliwang tagiliran ay makakatulong sa paggalaw ng pagkain patungo sa ileocecal valve na nasa kanang bahagi ng tiyan. Mula roon, ang malaking bituka ay umaakyat sa kanan, tumatawid, at bumababa sa kaliwa bago ang sigmoid at rectum. Ito ang hindi nakikitang mechanical gap na nabanggit ko kanina. Ang katawan ninyo ay may buong transport system na gumagana habang natutulog at ang posisyon ay maaaring makaapekto sa smoothness nito. Bagaman limitado pa ang mga pag-aaral, may ilan na nag-uugnay ng posisyon sa pagtulog sa digestive symptoms. Maraming doktor sa gastroenterology ang alam ito, at kung minsan ay tinatalakay ang posisyon sa pagtulog sa mga pasyenteng may problema sa gabi, lalo na sa reflux o mabagal na pag-alis ng laman ng tiyan. Bukod pa rito, para sa matatanda, marami sa inyo ang umiinom ng gamot na nakakaapekto sa digestive system. May gamot na nagpapabagal sa paggalaw mula tiyan patungo bituka. May nagbabago sa closure ng lower esophageal sphincter. May nagbabago sa peristalsis. Kung marami kayong gamot, nakaraniwan sa pagtanda, ang tanong na, saang posisyon ako natutulog habang gumagana ang gamot, ay nagiging mahalaga. Hindi ito nangangahulugang malulutas ng pagbabago ng tagiliran ang side effects ng gamot. Ngunit ito ay isang bagay na dapat talakayin sa doktor para mas kontrolin ang sintomas. Ngayon, mas malalim pa tayo sa bahagi ng cardiovascular dahil dito nagiging sobrang importante ang pagkakaiba ng bawat tao. Ang sistema ng sirkulasyon ay gumagana batay sa presyon. Ang dugo ay gumagalaw mula sa mataas na presyon patungo sa mababa at ang puso ang bomba na nagpapanatili ng mga pagkakaibang iyon. Kapag nagpalit kayo ng posisyon, nagbabago rin ang epekto ng grabidad sa buong sistema. Isipin ang dugo mula sa mga paa na babalik sa puso kapag nakatayo kayo kumpara sa nakahiga. Kapag nakatayo, kailangang labanan ng puso ang grabidad upang hilain ang dugo mula sa mga binti. Kapag nakahiga, nababawasan ang hirap dahil sa grabidad, mas madaling bumalik ang dugo. Ngunit ang maselang punto ay ito. Kapag humiga sa kaliwang tagiliran, may mga mananaliksik na nagsasabi na maaaring maapektuhan nito ang malalaking ugat na nagdadala ng dugo pabalik sa puso, lalo na ang inferior vena cava na tumatakbo sa kanang bahagi ng gulugod. Ang mga pag-aaral sa sleep medicine reviews ay sumuri sa epekto ng posisyon sa pagtulog sa cardiovascular function. May mga pag-aaral na nagpakita na ang pagbabago ng posisyon ay maaaring makaapekto sa heart rate variability, blood pressure pattern habang natutulog, at posibleng may kaugnayan sa ilang arrhythmia sa mga madaling maapektuhan. Para sa karamihan ng malusog na tao, ang mga pagbabagong ito ay nananatili sa normal na saklaw at walang malinaw na sakit. Ngunit sa may heart failure, coronary artery disease, o ilang ritmo ng puso, ang posisyon sa pagtulog ay maaaring maging sanhi ng pagkakaiba ng sintomas mula gabi hanggang gabi. Kailangan ding banggitin ang sleep apnea, isang kondisyon na karaniwan sa matatanda. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang paghiga ng nakatihaya ay nauugnay sa mas marami at mas malalang paghinto sa paghinga kumpara sa paghiga sa tagiliran. Dahil kapag nakatihaya, hinihila ng grabidad ang dila at malambot na tissue sa lalamunan paatras na nagpapakitid o nakaharang sa daan ng hangin. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine, ang positional therapy, ang paghikayat na matulog sa tagiliran, ay makakatulong na bawasan ang severity ng sleep apnea sa maraming pasyente na may positional obstructive sleep apnea. Ngunit may mas tiyak na punto. May mga pag-aaral na tumingin sa pagkakaiba ng kaliwa at kanan sa mga may sleep apnea at sakit sa puso. Isang pag-aaral sa European Respiratory Journal ay nagpakita na sa ilang pasyente na may heart failure at sleep apnea, ang paghiga sa kaliwang tagiliran ay minsan nauugnay sa mas kaunting mga episode ng apnea kumpara sa kanang tagiliran. Ang iminungkahing mekanismo ay may kaugnayan sa pagbabalik ng venous blood sa puso at pamamahagi ng fluid sa baga. Gayunpaman, kailangan pa ng maraming pag-aaral dito at ang reaksyon ng bawat tao ay maaaring magkaiba. Ang dapat ninyong tandaan ay, kung kayo ay may diagnosed na sakit sa cardiovascular, talakayin sa inyong cardiologist ang tungkol sa posisyon sa pagtulog. Ang ilan ay pinapayuhang iwasan ang kaliwang tagiliran dahil sa paraan ng pagkakalagay ng puso. Ang iba naman ay pinapayuhang humiga sa kaliwa dahil sa kanilang tiyak na kondisyon. Walang iisang payo para sa lahat. Ang mga bagay na ibinabahagi ko rito ay balangkas ng kaalaman upang maintindihan ninyo kung bakit nauugnay ang posisyon sa pagtulog sa cardiovascular para mas aktibo kayong makipag-usap sa inyong doktor.
Bago tayo mag-usap tungkol sa praktikal na aplikasyon, kailangan nating pag-usapan ang mga pang-araw-araw na salik na nagiging komplikado ang pagpili ng tagiliran. Una ay ang personal na ginhawa. May mga taong simpleng hindi makatulog kapag humiga sa kaliwang tagiliran. Maaring dahil sa sakit sa balikat, balakang, o dahil buong buhay ay nasanay sa kabilang tagiliran, kaya nahihirapan kapag nagbago. Ito ay ganap na normal. Ang layunin ay hindi pilitin ang sarili sa posisyon na nakakawala ng tulog. Ang masamang kalidad ng tulog ay magdudulot ng mas maraming problema kaysa sa pagtulog sa isang tagiliran na hindi pinakamainam sa tray sa teorya. Mayroon ding mga salik sa butot kasukasuan. Kung kayo ay may arthritis o degeneration sa isang balakang, ang pagdagan doon ay maaaring masakit. Kung may problema sa rotator cuff ng balikat, kailangan munang bigyan prioridad ang kabilang tagiliran, kahit ano pa ang mas mabuti para sa tiyan o puso. Kung kayo ay nagpa-opera sa isang bahagi ng katawan, maaaring may tiyak na instruksyon ng surgeon tungkol sa posisyon sa pagtulog habang naghihilom. Ang mga bagay na ito ay dapat unahin. Ang ginhawa at pangangailangan ng katawan sa kasalukuyan ay pinakamahalaga. Para sa mga buntis na kababaihan, ang paghiga sa kaliwang tagiliran ay madalas na inirerekomenda lalo na sa huling bahagi ng pagbubuntis. May mga pag-aaral sa obstetrics and gynecology na nagpapakita ng mas magandang resulta, posibleng dahil binabawasan nito ang presyon sa inferior vena cava at tinutulungan ang daloy ng dugo sa placenta. Ang American College of Obstetricians and Gynecologists ay may gabay din dito. Gayunpaman, kahit sa pagbubuntis, ang pokus ay humiga sa tagiliran sa pangkalahatan, hindi ang maging rigid sa isang tagiliran buong gabi. Ang hilik ay isa pang praktikal na bagay. Marami ang nakakapansin na mas malakas ang hilik kapag nakatihaya, habang ang paghiga sa tagiliran, kaliwa man o kanan, ay nakakatulong na bawasan ito. Kung kayo ay natutulog kasama ang asawa o kamag-anak, ang posisyon ay hindi lang para sa sarili, kundi nakakaapekto rin sa tulog ng katabi. Minsan, ang pinakamagandang posisyon ay iyong nagbibigay ginhawa sa pareho, kahit hindi perpekto sa teorya. Isang simpleng katotohanan pa. Karamihan sa atin ay hindi nananatili sa isang posisyon buong gabi. Ang mga pag-aaral gamit ang sleep trackers ay nagpapakita na madalas tayong nagpapalit ng posisyon ng hindi natin namamalayan. Maaaring magsimula sa kaliwa, pero gumising sa kanan o nakatihaya. Ito ay normal. Ang tanong ay hindi kung paano manatili sa isang posisyon ng 8 oras. Ang tanong ay kung aling posisyon ang karaniwan ninyong ginagamit sa karamihan ng oras, lalo na sa malalim na tulog kung saan pinakamarami ang repair ng katawan. Kaya may isang tanong na dapat itanong. Kung ang posisyon sa pagtulog ay maaaring makaapekto sa digestion, cardiovascular, at maging sa paglilinis ng utak, bakit hindi ito karaniwang payo sa kalusugan? Bakit bihirang tanungin ng doktor ang tungkol dito? Ang sagot ay nagpapakita ng mahalagang bagay tungkol sa pagpapalit ng kaalaman medikal tungo sa praktikal na payo. Una, may mga pag-aaral, ngunit nakakalat sa iba't ibang espesyalidad. Ang gastroenterologist ay maaaring alam ang tungkol sa reflux. Ang cardiologist ay alamang sa puso. Ang sleep specialist ay alamang sa apnea. Ngunit hindi laging pinagsasama-sama ito tungo sa simpleng gabay. Ang medical na edukasyon ay nakatuon sa diagnosis at paggamot, hindi gaanong sa pag-optimize ng mechanical position ng mga organo habang nagpapahinga. Pangalawa, ang epekto sa malusog na tao ay kadalasang banayad at hindi agaran. Hindi ninyo mararamdaman ang malaking pagbabago pagkatapos ng isang gabi. Kung may benepisyo, ito ay unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. Pangatlo, mahirap subukan sa sarili. Kapag uminom ng gamot, madaling iugnay ang pagbabago. Ngunit ang tulog ay apektado ng maraming bagay. Gayunpaman, ang gusto kong maintindihan ninyo ay, ang hindi pa pagiging popular na payo ay hindi nangangahulugang walang halaga ang impormasyon. Sa halip, binibigyan nito kayo ng pagkakataong obserbahan at subukan ang reaksyon ng inyong sariling katawan. Ngayon na naiintindihan na ninyo ang mechanical at anatomical na batayan, mayroon na kayong balangkas upang mas matalinong obserbahan ang inyong karanasan. Buod, naintindihan ninyo ang hindi nakikitang mechanical gap sa katawan. Alam ninyo na ang tiyan ay may natural na direksyon na nakakaapekto sa acid reflux. Naintindihan ninyo ang posisyon ng puso. Alam ninyo na ang paghiga sa tagiliran ay makakatulong sa paglilinis ng utak at posibleng bawasan ang sleep apnea kumpara sa nakatihaya. Higit sa lahat, naiintindihan ninyo kung bakit bihira itong nababanggit kahit may mga pag-aaral. Paano simulan ngayong gabi?
Obserbahan muna ang kasalukuyang gawi sa loob ng 1 linggo. Huwag agad baguhin. Pansinin kung aling tagiliran ang madalas ninyong higaan at gumising. Kung nais ninyong subukan ang kaliwang tagiliran, gawin itong komportable. Lagyan ng pillow sa pagitan ng mga tuhod, gamitin ang body pillow kung kinakailangan. Ang layunin ay sustainability, hindi pagtiis ng sakit. Magtala sa loob ng 2 linggo. Anong posisyon? Paano ang pakiramdam pagkagising? May heartburn ba? May discomfort sa puso ba? ATBP. Talakayin sa doktor lalo na kung may existing na sakit. Matapos ang video na ito, kayo ay naiiba na sa marami. Naiintindihan ninyo na ang katawan ay sumusunod sa mechanical principles kahit natutulog. May hindi nakikitang mechanical gap na maaari ninyong bawasan sa pamamagitan ng may alam na obserbasyon. Ibahagi sa komento, nakaranas na ba kayo ng pagkakaiba kapag humiga sa kaliwa, kanan, o tihaya? Sinubukan na ba ninyong magpalit? Ano ang resulta? Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang epekto ng temperatura ng tubig na iniinom sa metabolism at digestion. Salamat sa panonood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pa.